Eto mga kadonatics, mga Ilocano, nilaglag na din si Marcos Jr. Hindi na sila makatiis. At ombudsman na si Bonjing Rimulya, nilaglag na si Romualdez. Nako naman. O eto mga kadonatics, hindi na natin patatagalin to. Mag-subscribe ka na. Tara, panoorin natin. Magandang gabi mga kababayan. Gusto kong magbigay kayo ng 3 bagsak na Duterte! 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 Bakit ko hiniling yung 3 bagsak na Duterte? Dahil po, hindi lamang po mga Bisaya ang mga nandito, hindi lamang po mga Tagalog, kundi kaming mga Ilocano ay sumusuporta din kay Duterte! O yun yun pala eh. Duterte! Duterte! Agbyag dagiti Ilocano nga! Yan. Patay ka na, Bongbong Marcos, ha? Paano yan ngayon? Pati yung kakarampot na suporta mo galing sa mga Ilocanos. Itinatakwil ka na rin. Paano yan? Suporta kini Apo Duterte. Hindi ko dadamihan ang sasabihin dahil lahat na ng mga co-vloggers ko dito ay ang gagaling. Pero isa lang ang aking masasabi. Mangibabain ka, Bongbong Marcos. Ayan. Kaming mga Ilocano ay hindi manggagamit. Kami ay totoong tao at hindi namin ginagamit ang ibang tao para kami po ay mag-reign. Dahil kami po ay may paninindigan. Baka nga, si Marcos mas marami ang kanyang dugo, kadugo ng mga, yung mga taga, sino ba anong lugar ni Tamba? Taga-Tacloban yung dugo niya, hindi yung purong Ilocano. Kasi may halong Tamba talaga mga kababayan. Natutuwa po ako na magsabi sa inyo na ito si ate taga La Union. Katabi po ni ate na nakayelo. Meron po dito na taga Pangasinan. Meron din po dito na taga Paniki Tarlac. Asan na siya? Andito, marami kami mga kababayan na Ilocano na nandito ngayon. Ado kami nga taga Ditoy. Saan nga awanti solid nga note, walang solid north. Kami ang patunay na walang solid north. Walang nako. Mga kababayan, ang iyong ate Melby ay talagang nalulungkot sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakikita natin kaliwat kanan ng pagnanakaw, aming pagkakamali. Ang sabi nila, may tamang Marcos. Pero sa nakikita ko ngayon, walang tamang Marcos. Dahil si Amy Marcos, hindi rin siya nagsasalita para sa taong bayan. Kung totoong nagmamalasakit ka, dapat magsalita ka. Huwag kang manahimik. Kung ang isang pangyayari ay hindi na tama, dapat magsalita ka. Dapat kumilos ka kung totoong mahal mo ang taong bayan. Tama. Kaya't mga kababayan, dapat suportahan natin ang totoong may malasakit sa ating bansa. At iyan ay ang Duterte! Duterte! At sana, Duterte! sa susunod na mga eleksyon, piliin nating maigi ang ating iluluklok. Huwag natin gamitin yung mga pamimigay ng mga politiko na AX. Sobra na abos. Hindi natin kailangan ng AX, hindi natin kailangan ng ayuda. Ang kailangan natin ay trabaho. Matinong na liderato. hindi na ibibigay ng ating presidente ngayon. Tama. Hindi tayo mabubuhay ng ayuda. Sa trabaho, kung tayo merong trabaho, kaya nating ibigay yung pangangailangan ng isang pamilya. Hindi tayo mabubuhay sa 3 sardinas, 1 kilong bigas. Ang kailangan natin ay pagbabago. Kung gusto natin ang pagbabago, kailangan na natin tulungan ang ating mga sarili at pababayad si Bongbong Marcos. Yan na. Dapat lang. Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga nila, mga kababayan, hindi raw dapat
na Marcos resign ang ating isigaw. Kundi ano? Marcos, impeach! Ayun, tama. Parang ayaw nyo pa siyang i-impeach kasi hindi kayo man lang sumigaw. Sama. Mga kababayan, hindi ko na tatagalan ang aking speech kasi alam ko na marami pa ang may gustong magsalita. At nailabas ko na kung ano yung nasa aking saloobin. Nga pala, naalala ko, may isang time na naimbitahan din ako sa isang press con mismo sa mansyon nila Marcos, Senator Amy Marcos. Ang sabi niya doon, mga kababayan, lahat ng mga kalaban namin, inubos ni PRRD. Yun ang sabi niya. Inubos ng mga Duterte ang mga kalaban namin. Kung totoong inubos lahat ni Tatay Digong ang inyong mga kalaban at tinulungan kayo ni Inday Sara na mailuklok sa pagiging pagka-presidente, mailuklok doon sa Malacanang, anong klase na pag-uugali ngayon itong ginagawa ninyo kay BP Inday Sara? Wala, diktador! Diktador! Nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing? Sana magnilay-nilay ang mga nasa gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na ang ating presidente. Nang sa ganon ay mabago po ang Pilipinas. Maraming salamat po. Alright. Patingin nga siko mo, te. Te, patingin siko mo. Ilocano ka, nagagit na unin. Nangisip ti siko me, kas nakanyag na, oh. Nasingit. Puro nga Ilocano kakagsat. Ang Oo. puro akong Ilocano, sir. Actually, yung tatay ko, kababayan niya mismo si Ferdinand Marcos Sr. Kasi pinanganak siya sa Parang Sarat. Ano na pala nyo? Wala, sir. Ito lang ako pinaghirap. Akala ko proud ka pa. Grabe. Nahihiya ako. Ay, Nahihiya ako na ako ay isang Ilocano. Minsan, pag may nagtatanong, hindi ko sinasabi, sir. na ano ka? Kasi baka malaman nila na, baka sabihin nila sa akin sa Magkadugo. kumangga at mambubodol. Sabi mo, amyanan. Ay, nako. Kawawang Pero yan Marcos. yung mga kababayan, ang sinasabi ko sa iyo, gusto ko lang pong imulat na hindi lamang po taga Visayas yung mga nandito. Tama. Gusto ko rin iparating kay BP Inday Sara na kaming mga Ilocano ay nandito rin Ayun. po na sumusuporta sa Duterte. Yeah! Ayun. Okay, linawin. Ang galing mga kadonatics. See? Paano yan? Mga loyalist. Saan na kayo? Mismong kababayan sa Ilocos Norte ni Marcos mga kadonatics. Itinatakwil na siya. Paano yan ngayon? Saan pa siya huhugot ng lakas sa mga trolls? Ay nako, nakakahiya nga naman talaga mga kadonatics. Better resign na kasi wala na talaga siyang mapapala dito sa pagiging presidente niya. Lahat na lang, halos mga kadonatics, is nagkalit na sa kanya. Kaya ang pananawagan na BBM resign, it's no longer enough. That should be, dapat i-impeach. Kalag ka rin kung pwede lang. Ko lang po sa inyo ha, yung dahilan kung bakit tayo nandito, dapat isegregate natin yung sinner doon sa sin na ginawa nila. Ayusin natin ha, may makasalanan, ang ayaw lang natin is yung kasalanan na ginagawa nila. Paparating natin yan ha, para maging mapayapa tayo. Mahal natin yung mga taong nagkasala. Ang ayaw lang natin yung kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa. O, malinaw ha? At syempre, pasalamatan po natin si Banat Bay. Okay, yan, tama. Ito, para may parehas guwapo. Okay, ito po, meron po tayong Jollibee. Jollibee. Paburgir. Yun. Ayan ha. Pasalamatan po natin si Kuya Byron Banagbay. Palakpakan po natin. Palakpakan po natin.
Nako, paano? Galing naman ng mga Ilocano, mga Kadonatics, ay talagang nagsasalita na sila ngayon. Ha! Eto, ha? Ang press conference king, mga Kadonatics, kasi halos araw-araw na lang daw siya nagpa-press conference. Wala nang ginagawa ngayon sa pagka-ombudsman niya. Sino? Ha? Si Bonjing Rimulya. Nilaglag na ba si Romualdez? Or tinatakpan? Eto, mga Kadonatics, panoorin natin. Ay, nako. Oh. Sir, can you elaborate yung kay Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na evidence? Hindi kasi when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators Wow. that came up with a final version of the budget. Wow. And the plan was laid out there. Tarang convincing talaga, mga Kadonatics, no? Na hindi involved pala si Romualdez. Talagang Saldico lang daw. Alam naman natin na ginawa ng scapegoat itong si Saldico. Kahit anong gawin nila, mga Kadonatics, hindi defense sa kanyang sarili. Kaya eto, nilaglag. If fingers do not Sige. point to the speaker, pa. former speaker, Huh? as the Fingers do not point daw, mga Kadonatics, sa speaker. leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the speaker's choice. Oo. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory, but we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery Sige, explain mo pa and the mabuti. Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. We have to go there. We have to go we have to tread that path already. Sarap talaga. Naku, tapunan ng kamatis, mga Kadonatics. Yung may headshot talaga ba? That nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Oo, negligence lang pala. Ay, best. Ano yan Leadership principle yan The buck stops with you. Sir, meron ba tayo mga ipapatawag na mga tao na involved dun sa investigation naman po? Yun nga po, Speaker Romualdez, VP Saldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to go back to Gutesa. testify. Gutesa, Romualdez at Saldico yung tinanong, mga Kadonatics. Gutesa, balik. But we don't know yet. We're looking at all the narrations as a whole. As a whole. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations. All of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. Kasi nga, you're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chisa Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget, which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely. Nobody can be completely blameless for that. Sir, Senator, Hay nako. Calling for the attention of Saldico. Ha? Come out na. Labas ka na. At ituro mo na si Romualdez. Kasi pag hindi, ay talagang makakawawa ka masyado. Chisa Escudero, paano na po yung investigation sa kanya? Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Sir, sundin natin, builders naman po kasi the original subpoena of the house was intended for 4 firms. Pero as it turned out, wala doon yung firms na connected sa Villar. As it turned out, it's Motion Trade, not INT. So, kamusta po yung investigation? Let's face it, the whole
there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even Press conference the games. agencies that were supposed to monitor the fund movements. No? So definitely there was total connivance, and the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba with SOP. Napakaliwanag nun. There are favorite district offices where they give very high SOPs, no? And maliwanag na yon, no, sa findings ng ICI. So, it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. No? The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari ito. At sir, aabot ka hanggang sa mga sekretary. Umabot na nga eh. Basta aabot sa lahat mga kadonatics except sa kay Marcos Jr. at kay Romualdez. Yan talaga yung dalawang pinoprotektahan nila ngayon mga kadonatics kasi yan yung nasa power pa rin. Biruin mo, hindi na speaker pero grabe pa rin, no? Ang pera talaga, iba pag gumalaw na. Lahat. Lahat. Wherever it leads. Because it did not start the last 2 years. It started way back, started in tiny bits in 2018, started to grow. When they perfected the system, it started in tremendous Balik niyo pa leaps kay- and bounds. Balik nyo pa kay Ano Tatay nga, Digong. yung sa Villar, we may be putting up a new task force for the River Drive and for the flood control of Las Piñas. Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, no? Dinaanan ng river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tigaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So we will determine that later on. Sa costing ng project na nangyari doon. By the end of the year, ilan kayang posible ang makasuhan natin? Sinasabi kahapon ni DPWH Secretary 60 raw. Kakayanin ba na hindi yun ang bayon o sayang si Pwede umabot ng ganun. Baka hindi lang eh. In fact, the one question to me earlier this morning, I was with members of the diplomatic corps. Yung isang ambassador, the ambassador of Denmark asked me a question. Do you have the absorptive capacity to file all of these cases? How many people do you have at the ombudsman and how many cases are there? Sabi ko, wow, that's a good question. Kasi nga, we have 1,400 people here in this office. Grabe ka dami ang pinapakain ng tax natin mga kadonatics. Ha? Galing sa tax ha. Etong pinakabakulaw na si Bonjing yung pinaka malaking kain mga kadonatics. Ha? Comment down below kung galit din kayo sa taong ito mga kadonatics. Ha? Kasama na ang Luzon, Visayas, Mindanao offices. Huwag nyo na kami idamay, Mindanao. And if you look at that, ilan lang lawyers natin dito? 400? We have roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects na may problema. That's around 3 cases per lawyer only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers here. And a lot of people are applying right now. We're evaluating them already. Kaya yung tanong na, will we be able to deal with this deluge of cases? I think we will. And ang kailangan lang dito, kaya nga kailangan ng dialogue with the Supreme Court and the Sandigan Bayan, is that they should be prepared to adjust their time schedules. Na we will be
we might be start trying cases morning and afternoon pagdating ng panahon. So much different from what life is right now. No, halos walang kaso, konting-kaunti ang kaso sa Sandigan Bayan. We expect a deluge of cases. Well into 2026, marami pa ipa-file dyan. Kasi ang dami naman nagre-report pa. I received text messages, pinapa-investigate ko. And some of them turn out to be positive, like Binyan, Laguna. May nag-text lang sa akin. So, pinadetermine ko sa fact finder sa mga tao namin, meron. May problema din. So, we're talking about a lot of cases here. A deluge of cases will happen. Meron ba tayong mga priority na iba natin yung matataas na opisyal o yung doon muna tayo sa They kami. Pero siyempre, yung matataas na opisyal, these were the high-profile cases. They will receive more attention. You will notice it more than the other cases. But actually, they're all of the same significance. But the higher your position, the bigger your responsibility. Kaya, tiis na lang. Kung pag ikaw yung mataas sa gobyerno, ikaw ang nakasuhan, tiis ka. Kasi, hiningi mo yung trabaho, ngayon, managot ka sa trabaho. Di ba? Kung makapagsalita talaga mga kadinatics, akala mo talaga may ginagawa siya. Ha? Kasuhan mo si Romualdez, yung amo mo. Ha? Sa kami maniniwala sa'yo, sa lahat naman sinasabi mo. So, anyway mga kadinatics, punta tayo dito sa isang for last statement for this video mga kadinatics. Ha? May magandang mensahe dito si Professor Ranjit Rai. Mga kadinatics, alam nyo ba ito yung Okta Research? Ito yung halos ginagamit ng Malacanang mga kadinatics. Pag mababa yung survey nila sa SWS, ito, pinapalabas nila yung Okta Research at yung resulta, kakaiba, mas mataas sila sa survey mga kadinatics. Kaya nga, I don't know why, pero kaya hindi kami niniwala sa Okta Research. But may mensahe sila. Sabi nila dito, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Nako mga kadinatics. But I don't think so mga kadinatics. Bakit? Kahit pa mag-unite yung kakamping, Dilawan at yung Marcos loyalist, hindi pa rin yan mananalo sa atin. Mas malawak pa rin yung impluwensya natin mga kadinatics at mas marami talaga tayo. Di ba? Kahit pa mag-unite yan sila. Kaya 2028, kunting tiis na lang talaga. Kunting tiis na lang. Kaya double effort na yung paninira nila. Comment down below mga kadinatics at babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video. Okay? God bless you mga kadinatics. Bye-bye.